Paano kung ang kapalaran ay hindi naghihintay ng taon para baguhin ang iyong buhay, kundi binubulong na ang iyong pangalan ngayong Mayo? Paano kung lahat ng hirap na tiniis mo, ang mga sakripisyong ginawa mo sa katahimikan, ay hindi kailanman nasayang, kundi bahagi ng isang mas dakilang plano? Kumikilos na ang universo. Gumagalaw na ang mga bituin. At 6 na zodiac signs ang tinatawag, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa tadhana. Ang Mayo 2025 ay hindi basta-bastang buwan. Isa itong paanyayang espiritual, isang pagbabagong kosmiko. Kung ramdam mo ang isang kakaibang kabog sa iyong kaluluwa, maaaring ito na ang dahilan. Dahil ang kapalaran ay kumakatok. At ikaw ang kanyang tinatawag. Ang Mayo 2025 ay hindi lang basta panibagong kabanata sa iyong buhay. Ito ang rurok ng isang espiritual na paglalakbay na tahimik na nabubuo sa loob ng maraming taon. Ang mga bituin ay umaayon sa isa't isa sa paraang matagal nang hindi nasasaksihan ng mga astrologo. Si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at kasaganaan, ay bumubuo ng bihirang ugnayan kina Pluto at Venus, na nagbubukas ng isang portal ng enerhiyang yaman na iilan lamang ang makaka-tune in. Pero hindi ito tungkol sa swerteng biglaan. Ito ay tungkol sa tamang karmic na panahon. Isang gantimpalang makalangit. Mayroong 6 na zodiac signs, mga kaluluwang dumaan sa tahimik na paghihirap, mga sugatang gumaling sa kadiliman, at patuloy na naniwala kahit walang naniniwala sa kanila. Ngayon, papasok na sila sa kanilang timeline ng kasaganaan, hindi dahil humingi sila nito, kundi dahil pinaghirapan nila ito. Kung ang puso mo ay tila balisa, kung ang iyong pakiramdam ay mas malakas kaysa dati, hindi iyon imahinasyon. Iyan ay ang iyong espiritu. Naghahanda. Dahil ngayong Mayo, sa wakas, ang tadhana ay ibinibigay na ang matagal nang isinulat sa mga bituin. Mayo 2025, ang kosmikong portal ng kayamanan. Sa dakilang entablado ng San Sinocob, bawat sandali ay may layunin. Ngunit may mga sandaling mas malakas ang tibok, puno ng enerhiya at mabigat sa tadhana. Ang Mayo 2025 ay isa sa mga sandaling iyon. Hindi ito karaniwang astrolohiya. Ito ay isang celestial na koreografiya. Si Jupiter, ang planeta ng yaman at pagpapalawak, ay papasok sa perpektong pagkakaisa kay Pluto, ang tagapamahala ng pagbabago at kapangyarihan. Kapag nagsanib ang dalawang puwersang ito, hindi lang nila binabago ang mga sitwasyon. Binabago nila ang mismong kapalaran. Idagdag mo pa si Venus, ang diyosa ng atraksyon at material na kagandahan, na pumapasok sa isang earth sign na matatag at praktikal. At makakabuo ka ng isang tatsulok ng kasaganaan na bihirang mangyari sa mga nakaraang taon. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Si Mercury ay magiging direct sa unang bahagi ng buwan, inaalis ang kalituhan sa isipan, at binubuksan ang mga bagong daan para sa komunikasyon at oportunidad. Samantala, si Uranus, ang planeta ng mga biglaang pangyayari, ay humuhuni sa likod ng eksena, handang magdala ng mga pagbabago na makakapagpabago ng buhay, lalo na sa aspeto ng pananalapi. Ito ang tinatawag ng mga astrologo na wealth magnet portal. Isang bihirang alignment kung saan tila pinapabora ng universo ang kilos, manifestasyon, at pera. Ngunit hindi lahat ay makakaramdam ng lakas nito. Tanging yaong mga ang enerhiya ay naka-align. Mga kaluluwang lumakad sa katotohanan, tiyaga, at tibay ang makakaranas ng kabuuang kapangyarihan nito. Isipin mo ito na parang espiritual na radio frequency. Nagsasahimpapawid ang universo ng kasaganaan, ngunit 6 lamang na zodiac signs ang malinaw na nakakatanggap ng mensahe. Ang kanilang vibration ay tugma sa daloy. Ang kanilang kaluluwa ay nakikiisa sa sandali. Hindi ito tungkol sa pagnanasa lamang. Ito ay tungkol sa kahandaan. Kung ikaw ay nagtanim na ng mga binhi, patuloy na humarap sa hamon, nagpagaling at lumago, ang Mayo 2025 ay ang iyong panahon ng gantimpala. Binubuksan ng kalawakan ang isang pintuan at ang 6 na zodiac signs na ito ay nakatayo sa harapan nito.
Ang kailangan na lang nilang gawin ay ang pumasok. Dahil kapag tumawag ang tadhana, hindi ka magdadalawang isip. Sino ang 6 na pinili? Sa 12 tanda ng zodiac, 6 ang espiritual na ina-activate ngayong Mayo 2025. Pero bakit sila? Ano ang dahilan kung bakit sila ang napili sa gitna ng kosmikong bagyo ng enerhiya, pagkaka-align, at kasaganaan? Hindi ito tungkol sa kasikatan. Hindi ito tungkol sa kung sino ang pinakamalakas ang boses o pinakamarikit ang kinang. Ito ay tungkol sa gawaing pangkaluluwa. Ito ay tungkol sa alignment. Ito ay tungkol sa tamang oras ng banal na katarungan na dumarating para sa mga matiyagang lumakad sa gitna ng apoy ng buhay. Tahimik, tapat, at walang humpay. Ang 6 na tandang ito ay nagbuhat ng bigat ng emosyon na hindi nakita ng iba. Nagsakripisyo sila ng walang palakpakan. Naniniwala sila sa liwanag ng bukas kahit tila walang katiyakan ang dilim ng gabi. At ngayon, ang universo ay tumutugon. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa hustisya. Ang kanilang vibration ay tumugma sa banal na signal. Nanatiling bukas ang kanilang puso kahit pagod na. At ngayon, ang kanilang mga pangalan ay tinatawag na isa-isa magsisimula ng mabuksan ang kanilang mga kwento. At ang unang tanda ay handa ng bumangon. Zodiac sign Bagyuan Scorpio. Ang alab ng kasaganaan. Sa kaibuturan ng bawat Scorpio ay may bagyong nananahimik. Isang apoy na bihira ang tunay na nakakaunawa. Habang nakikita ng iba ang kanilang misteryo, ang kanilang matinding aura, o ang kanilang katahimikan na puno ng lakas, hindi nila nakikita ang sakit na pinasan, ang mga sakripisyong ginawa, ang mga bagay na kailangang pakawalan, madalas na walang paalam. Madalas na wala silang pagpipilian. Ngunit ang Scorpio ay pinamumunuan ni Pluto, ang planeta ng kamatayan, muling pagsilang at matinding pagbabago. Hindi sila takot sa katapusan. Saksi sila sa mga kabanatang tuluyang nagsara, sa mga pintuang biglaang sumara, at sa mga pangarap na naglaho. Ngunit sa bawat pagguho, muli silang bumangon, mas matatag, mas matalas. Sila ang phoenix ng zodiac. At ngayong Mayo 2025, ito ang kanilang muling pagsilang. Ngunit sa pagkakataong ito, ang apoy ay hindi lang naglilinis. Ito'y nagbibigay ng korona. Sa ilalim ng bihirang planetary alignment ngayong buwan, magbabago ng lubusan ang kwento ng pananalapi ng Scorpio. Si Pluto, ang kanilang planetang tagapamahala, ay bumubuo ng makapangyarihang koneksyon kay Jupiter, na nagpapalakas sa kanilang potensyal na higit pa sa dati. At ang enerhiyang ito, hindi ito basta damdamin. Ito ay konkretong realidad. Ito ay pera. Ito ay tagumpay. Ito ang matagal nang inaasam na pagkilala. Sa nakaraan, ang Scorpio ay madalas na nagtatrabaho sa likod ng tabing. Tumuporta sila sa iba. Nagtayo ng mga imperyo para sa amo o minamahal. At ibinigay ang lahat ng hindi humihiling ng papuri. Ngunit ngayon, iba na ang hangin. Ibinibigay ng universo sa kanila ang plano, hindi upang itayo ang pangarap ng iba, kundi upang likhain ng sarili nilang pamana. Maaaring ito ay sa anyo ng isang hindi inaasahang promosyon, isang tagumpay sa negosyo na matagal nang hinihintay, o isang biglaang biyayang pinansyal. Ngayon, na ang sandali ng Scorpio. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil pinili nilang pakawalan, magtiwala sa pagbagsak at muling bumangon ng may biyaya. Ang supermoon ngayong buwan ay nagliliwanag sa ikalawang bahay ng kita at halaga para sa Scorpio. Ibig sabihin, ang kanilang sariling pagpapahalaga na tahimik nilang pinagdusahan ay sa wakas ay nakakaayon na sa pagtingin ng mundo sa kanila. At kapag ang self-worth at visibility ay nagtagpo, ang kasaganaan ay dadaloy na parang ilog. Kaya kung isa kang Scorpio, pakinggan mo ito ng malinaw. Hindi ka sira. Ikaw ay muling binubuo. At ngayong Mayo, ginagantimpalaan ka ng universo para sa bawat luha na hindi mo ipinakita. Para sa bawat sandaling pinili mong magpatuloy, kahit sinasabi ng lahat na sumuko ka na. Ang Phoenix ay hindi lang basta muling bumangon.
ito ay lumilipad, papunta sa kayamanan. Zodiac Sign Chapter 2. Libra. Ang tagapagbalanse na ngayon ay binibigyang biyaya. Ang Libra ay palaging naging tagapamayapa. Ang taong kayang hawakan ang bagyo sa isang kamay at ang katahimikan sa kabila. Sa loob ng maraming taon, inuuna nila ang iba. Pamilya, kaibigan, kahit mga estranghero. Sapagkat naniniwala silang ang pagkakaisa ay mas mahalaga kaysa sa sariling kapakinabangan. Ngunit sa likod ng mahinhing anyo, naroon ang isang kaluluwang tahimik na napagod. Nagbigay, nagpakalma, namagitan. Habang tahimik na naghihintay sa isang tao, sa isang pangyayari, o sa mismong universo, na sana naman, sa wakas, ibuhos din sa kanila ang pagmamahal at biyaya. At ngayon, dumating na ang sandaling iyon. Ngayong Mayo 2025, ang timbangan ng Libra ay unti-unting tumitilapon. Ngunit sa pagkakataong ito, pabor na sa kanila. Si Venus, ang kanilang planetang tagapamahala, ay papasok sa isang positibong ugnayan kina Jupiter at Pluto. At ang ibig sabihin nito, ang matagal nang ipinagkakait na biyaya ay magsisimulang bumuhos. Ngunit hindi basta-basta, ito'y darating ng may layunin, may ganda, at may perpektong pagkaka-align sa landas ni Libra. Ang katotohanan? Hindi tinakbo ni Libra ang yaman tulad ng iba. Lumakad sila ng may biyaya, nagtiwala sa proseso, nanindigan sa kagandahan, balanse, at katotohanan, kahit magulo ang mundo. At dahil sa matibay nilang alignment sa kanilang kalooban, ang kanilang panlabas na mundo ay sa wakas ay nagbabago. Asahan ng biglaang pagbabago. Isang oportunidad sa karera na sa wakas ay tumutugma sa kanilang tunay na halaga. Isang malikhaing proyekto na biglaang sisikat. Isang partnership, personal man o profesional, na magpapalago ng kasaganaan. Ano man ang anyo nito, ito'y mararamdaman nilang tama. Natural. Nakaka-align. Dahil ang Libra ay hindi nilikhang humingi ng biyaya, kundi upang akitin ito. Ngayong Mayo, ang ika-8 bahay ng Libra, bahay ng shared wealth at transformation, ay ina-activate. Ibig sabihin, asahan ng pinansyal na biyaya na dumarating sa pamamagitan ng iba, mana, joint ventures o suporta mula sa hindi inaasahang kakampi. Ang mga pintuang dating sarado, ngayon ay bumubukas ng maluwag. At higit sa lahat, si Libra ay sa wakas ay lumalakad papasok. Walang alinlangan at walang pagdadalawang isip. Dahil may natutunan na sila. Ang pagsasabi ng oo sa sarili ay hindi makasarili. Ito ay espiritual. At matapos ang habang buhay na pagbabalanse para sa iba, ang universo na mismo ang nagbabalik ng balanse sa kanila. Kaya kung ikaw ay isang Libra, ito ang mensahe mo. Maghanda kang tumanggap. Maghanda kang magulat. Ang kagandahang ibinahagi mo sa mundo ay babalik sa'yo ng 10 ulit. At sa pagkakataong ito, ito'y nakabalot sa anyo ng kayamanan, kapayapaan, at isang kinabukasang hindi mo na kailangang ipaglaban. Hindi ka nakalimutan ng universo. Pinaghandaan ka lang nito ng perpektong oras. At ang oras na yon ay Mayo. Zodiac Sign Damarita 3, Aries. Ang matapang na tagabukas ng daan na sa wakas ay gagantimpalaan. Para sa Aries, ang buhay ay hindi tungkol sa paghihintay. Ipinanganak silang kumilos, mamuno, at sumugal kung saan ang iba ay nag-aatubili. Sila ang apoy, ang simula ng zodiac, ang mandirigmang walang takot na may pusong puno ng mga pangarap. Ngunit ang hindi madalas makita ng tao ay ang bigat na tahimik na pasan ni Aries. Ang pressure ng laging pagiging matatag, ang sakit ng paulit-ulit na pagsisimula, at ang pagod ng paghawak sa lahat habang ang mundo ay umaasa sa kanilang apoy. Ngayong Mayo 2025, ito na ang sandali kung saan makikita na ni Aries ang gantimpala ng kanilang walang sawang tapang. Sa buwang ito, nagpapadala si Jupiter ng malalakas na alon ng pinansyal na oportunidad sa ikalawang bahay ng personal na kita ni Aries, habang si Mars, ang planetang tagapamahala ng Aries, ay bumubuo ng makapangyarihang alignment kay Pluto,
na nagsisindi ng lakas, kaliwanagan, at matinding kakayahang mag-manifest. Hindi ito panahon ng banayad na biyaya. Ito ay isang matinding pagsiklab ng kasaganaan. Sa nakaraan, madalas na ibigay ni Aries ang lahat ng hindi iniisip ang sariling kinabukasan. Tahimik silang nagpursige, nagtayo ng mga ideya para sa iba, at nagsugal ng lahat na may kakaunting kapalit. Ngunit hindi nasayang ang mga pagsubok na yon. Naitala ang mga ito ng universo, bawat gabing walang tulog, bawat pagtalon ng may pananampalataya. Bawat sandaling pinili ni Aries ang paggalaw kaysa sa takot. Ngayon, ang lahat ng di nakikitang investment na yon ay nagsisimulang magbunga. Ngayong Mayo, maaaring matagpuan ni Aries ang sarili sa harap ng biglaang kayamanan mula sa matatapang na oportunidad. Isang bagong negosyo, isang posisyong pamumuno, isang personal na proyekto na sa wakas ay kinikilala, o isang hindi inaasahang investor o pakikipagtulungan. Magiging makapangyarihan ang kanilang boses. Ang kanilang mga desisyon ay magbubukas ng mga pintuan. At ang kanilang likas na instinct, ang ligaw at naglalagablab na intuition, ay magdadala sa kanila tuwid sa tagumpay. Pero ano ang kakaiba sa pagkakataong ito? Mas pinino na si Aries. Hindi na lang sila basta-basta tumutugon. Pumipili na sila. Pinipili ang sarili, ang oras nila, ang landas na kanila. Kung ikaw ay Aries, tandaan mo ito. Hindi ka kailanman isinilang para sumunod. Ipinanganak kang mag-ukit ng sariling landas. At ngayon, ang daang iyon ay ginintuan. Kaya't tumalon. Pakinggan ang iyong kutob. Dahil ngayong Mayo, ang kapalaran ay hindi nagtatago. Ito ang humahabol sa'yo. At ang tanging kailangan mong gawin ay mag-oo. Zodiac sign sa Seraph 4, Aquarius, ang mapanlikhang pinili na ngayon ng universo. Laging isang hakbang na mas maaga ang Aquarius kaysa sa mundo, nagmumuni-muni ng kakaiba, nangangarap ng buong tapang, at madalas lumalakad sa isang malungkot na landas ng inobasyon. Habang ang iba'y sumusunod sa mga patakaran, kinu-question ito ng Aquarius. Habang ang mundo'y mahigpit sa tradisyon, ang isipan ng Aquarius ay bumubuo na ng bagong kinabukasan. Ngunit kaakibat ng katalinuhang iyon ang pag-iisa. Ang hindi pagkaintindi ng iba. At ang mabigat na pasaning parang dayuhan sila sa mundong hindi pa handang unawain ang kanilang wika. Ngunit ang Mayo 2025 ay hindi tungkol sa hindi pagkakaunawaan. Ito ay tungkol sa pagkilala. Sa loob ng maraming taon, nagtanim si Aquarius ng mga ideya sa katahimikan, mga ideyang hindi tugma sa mundo, mga adhikaing walang nakaunawa, mga panganib na inakalang kabaliwan ng iba. Ngunit pinapanood sila ng mga bituin. At ngayon, sa ilalim ng bihirang alignment ni Uranus, Jupiter, at Pluto, sumisibol na ang mga binhing iyon na may di mapipigilang lakas. Ngayong buwan, na-activate ang ika-10 bahay ni Aquarius, bahay ng career, visibility, at public recognition. Ibig sabihin, ang mga matagal nang itinatagong talento ay sa wakas ay umaahon. At ang mundo, hindi lang handang makinig sa boses ni Aquarius, hinahanap na ito. Ang kanilang pagiging orihinal ay naging isang yaman. Ang kanilang pagkakaiba? Ito na ang kanilang tiket sa kasaganaan. Asahan ang mga pintuang bumubukas sa paraang hindi inaasahan. Isang side hustle na biglang sumisikat. Isang viral moment. Isang biglaang oportunidad mula sa mentor, investor, o platform na magpapalakas sa proyektong matagal nang binubuo sa katahimikan. Ang dating naramdamang masyado pang maaga, ay ngayon ay tamang-tama na. Ang pinansyal na tagumpay na darating sa Aquarius ay hindi lang basta pera. Ito ay tungkol sa alignment. Ito ay ang pagtapak sa tunay nilang sarili nang walang paghingi ng tawad. At kapag pinanghahawakan ng Aquarius ang kanilang katotohanan, walang hanggan ang gantimpalang ibinabalik ng universo. Kung ikaw ay isang Aquarius, ito ang iyong kumpirmasyon. Hindi ka kailanman naging masyadong kakaiba. Hindi ka kailanman naging masyadong maaga. Pinili ka lang talagang manguna. Kaya ngayong Mayo,
Itigil mo na ang pagdududa sa iyong mga ideya. Huwag mo nang itago ang iyong liwanag. Dahil ang tadhana ay pumili na ng iyong timeline. At ngayon, ang mundo ay sa wakas ay humahabol sa iyo. Hayaan mong mangarap ang iyong isipan. Hayaan mong marinig ang iyong boses dahil ang iyong bisyon, hindi na ito bukas. Ito ay ngayon. At ito'y puno ng gantimpala. Zodiac sign Damram 5. Taurus, ang tahimik na tagapagtayo. Na sa wakas ay aanihin ng bunga. Ang Taurus ay hindi nagmamadali. Hindi sila humahabol sa uso o sa malalakas na palakpakan. Sa halip, sila'y nagtatayo, dahan-dahan, tuloy-tuloy, at madalas sa katahimikan. Sila ang mga tahimik na mandirigma ng zodiac. Naglalatag ng pundasyon, brick by brick, habang ang iba'y tumatakbo para sa mabilisang tagumpay. Ngunit sa katahimikang iyon, naroon ang sakripisyo. Mga taong puno ng pagsisikap. Panahong sila'y minamaliit. Panahong ginawa nila ang tama, kahit walang gantimpala agad. Ngunit ngayong Mayo 2025, hindi na ito tungkol sa paghihintay. Ito na ang panahon ng pagtanggap. Sa buwang ito, papasok ang Taurus sa isang banal na alignment. Si Venus, ang kanilang ruling planet, ay nasa sariling tahanan, malakas at makinang. Si Jupiter ay bumubuo ng maayos na koneksyon kay Pluto na lumilikha ng makapangyarihang epekto sa ikalawang at ika-6 na bahay ni Taurus, pananalapi at trabaho. Ang resulta, ang dating katatagan, ngayon ay nagiging kasaganaan. Ang konsistensya, ngayon ay nagiging tagumpay. Matagal nang may regalong pagtitiyaga ang Taurus. Ngunit ngayon, ang pagtitiyagang iyon ay hindi na isang pagsubok. Ito ay gantimpala. Lahat ng kanilang pinagpaguran, ang ipon, ang mahabang oras ng trabaho, ang negosyong unti-unting lumago, ang reputasyong binuo ng walang daya, ay ngayon ay humihigop ng kayamanan sa totoo, konkretong paraan. Hindi ito isang biglaang panalo sa loto. Ito ay mas maganda pa, isang tagumpay na pangmatagalan. Isang investment na nagbunga. Isang job offer na may malalim na epekto. Isang proyekto o property deal na lumampas sa inaasahan. Para sa Taurus, ito ay hindi suwerte. Ito ay hustisya. Ngunit higit pa sa kayamanan. Ang Taurus ay sa wakas ay kinikilala ang sarili nilang halaga. Hindi na sila papayag sa, pwede na. Hindi na sila mananahimik sa mga kwartong sila mismo ang nararapat manguna. At ang universo? Tumutugon sa pagbabagong iyan ng buong bukas na palad. Kung ikaw ay Taurus, pakinggan mo ito. Hindi ka mabagal. Ikaw ay maingat. At ngayon, ang pundasyong itinayo mo ay sapat na matibay upang saluhin ang kasaganaan na paparating. Kaya huminga, ngumiti, at maghanda ng tanggapin ang nararapat sa iyo. Dahil ngayong Mayo 2025, hindi ka hinihikayat ng tadhana na magbanat pa ng buto. Sinasabi nito, tapat na ang iyong ginawa. Ngayon, panahon mo na para tumanggap. Zodiac sign, Jasmari 6. Pisces, ang mananaginip na ngayon ay gagantimpalaan. Dahil sa pananampalataya, ang Pisces ay palaging namumuhay sa pagitan ng dalawang mundo, kalahati sa realidad, kalahati sa mga panaginip. Mas nararamdaman nila kaysa sinasabi. Mas naniniwala sila kaysa pinapakita. At habang ang iba'y humahabol sa lohika at ebidensya, si Pisces ay sumusunod sa intuwisyon, damdamin, at tahimik na bulong ng espiritu. Ngunit sa likod ng kanilang mahinhing kaluluwa ay isang kaluluwang dumaan sa mga unos na hindi kailanman nakita ng mundo. Nananalangin sila kahit walang nakikinig. Umasa sila kahit walang nagbago. Nagbigay sila kahit wala nang natira para sa kanila. At ngayon, ang universo ay nagbabalik ng lahat. Ang Mayo 2025 ay nagbubukas ng isang banal na bintana para sa Pisces. Si Neptune, ang kanilang ruling planet, ay nasa makapangyarihang pagkakaayon kina Venus at Jupiter na bumubuo ng tinatawag ng mga astrologo na spiritual jackpot alignment. Para sa Pisces, ibig sabihin nito ay sabay na dumarating ang pagpapagaling ng damdamin at pagpapalang pinansyal.
Hindi lang ito pera. Ito ay kapayapaan. Ito ay pagkilala. Ito ay tagumpay na tila mahika, ngunit matagal ng karapat-dapat. Maaring makatanggap ang Pisces ng biglaang biyaya sa paraang walang inaasahan. Isang malikhaing ideya na biglang sumikat. Isang bayad na matagal nang hinihintay, sa wakas ay dumarating. Isang espiritual na regalo na nagiging oportunidad sa tunay na mundo. Ang mga pangarap na minsang tinawanan ng iba, ngayon ay nagliliyab sa realidad. Bakit? Dahil si Pisces ay naglakas loob na maniwala. May kakaibang kakayahan ng Pisces na magtiwala sa mga bagay na hindi pa nakikita. At ang pagtitiwalang iyon ay lumikha ng espasyo para sa mga himala. Ang kosmikong enerhiya ng Mayo ay hindi lamang pumapabor sa Pisces. Ito ay dumadaloy sa kanila. Ang kanilang presensya pa lang ay nagiging magnetiko. Ang kanilang liwanag ay humihila ng suporta, pagkilala at gantimpala. Ito ang buwan kung kailan ang dating imposible ay nagiging hindi na mapipigilan. Kung ikaw ay isang Pisces, ituring mo ito bilang iyong banal na senyales. Narinig ng universo ang bawat tahimik mong panalangin. Ang bawat gabing umiiyak ka, ngunit patuloy na lumalaban. Ang bawat sandaling minahal mo ang mundo kahit hindi ka nito minahal pabalik. Ngayon, ikaw naman. Panahon mo na para tumanggap. Panahon mo na para bumangon. Panahon mo na para mapagtantong ang iyong pananampalataya ay hindi kailanman kahangalan. Ito ay isang hula, isang propesiya. Kaya buksan mo ang iyong puso, buksan mo ang iyong mga kamay. Dahil ngayong Mayo 2025, ang mga bituin ay hindi lang naka-align, sila ay kumikislap para sa iyo. Ano ang aasahan sa Mayo 2025? Ang Mayo 2025 ay hindi mararamdaman na pangkaraniwan. Hindi para sa 6 na piling tanda ng zodiac. Bago pa man magsimula ang buwan, maaari mo nang maramdaman ang pagbabago. Isang biglaang kaliwanagan, isang pagtaas ng tiwala sa sarili. Mga kakaibang panaginip, mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, o mga estrangherong magsasalita ng mga salitang parang mas malalim pa sa pagkakataon. Ito ang buwan na hindi ka dapat magpakaliit. Ito ang buwan ng pakikinig, pagkilos, at higit sa lahat, paniniwala. Binubuksan ng universo ang mga pintuan, ngunit ikaw ang kailangang tumawid dito ng may tapang. Manatiling naka-align sa pasasalamat. Manatiling konektado sa iyong bisyon. At lakasan ang loob na harapin ang mga oportunidad na lilitaw, kahit nakakatakot sila. Huwag mong pagdudahan ng biglaang email, ang tahimik na imbitasyon, o ang kakaibang ideya na parang humahatak sa'yo. Ito ang mga bulong ng kapalaran. Pagkatiwalaan mo sila. Dahil kapag binuksan ng mga bituin, ang portal ng kasaganaan, ang pag-aalinlangan lang ang maaring magsara nito muli. Ngayong Mayo, ang alignment ang lahat. Kaya't i-align mo ang iyong puso at hayaan mong ang mahika ng tadhana ay unti-unting lumantad. Wakas at paanyaya ng tadhana. Kung isa ka sa mga tandang nabanggit sa video na ito, alamin mo ito. Hindi ito aksidente. Hindi ito tsamba. Ito ay tadhana na sa wakas ay dumarating matapos ang mga taong puno ng paghihintay, pagtitiwala, at tahimik na paglalakad kahit walang nakakakita. Ang Mayo 2025 ay ang iyong kosmikong paanyaya. Isang pagtaas ng enerhiya. Isang sandaling kung saan ang lahat ay umaayon. Hindi lang ang mga bituin sa itaas, kundi ang lakas sa loob mo. Ang kayamanang paparating sa iyo ay hindi lang pinansyal. Ito ay karmik. Ito ay espiritual. Ito ay mensahe ng universo na nagsasabing, nakikita kita. Hindi kita nakalimutan. Ngunit kahit ang tadhana, kailangan ng iyong oo. Kaya kumilos ka. Buksan mo ang iyong puso. Sabihin mong oo sa mga bagay na minsan ay inakala mong hindi ka karapat-dapat. At lumakad ng buong tapang papasok sa buwan na matagal nang naghihintay sa iyo. Dahil ngayong Mayo, hindi mo na kailangang habulin ng kayamanan. Ikaw na mismo ang inaakit nito.
Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong kaluluwa, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell para sa higit pang divinely timed na gabay. Nagsisimula pa lang ang iyong paglalakbay.